September 11, 2025, Thursday, and it's a good morning. So ito yung natapos natin kahapon, and ngayon dito naman tayo. So ililipat natin lahat ng succulents dito, lahat ng succulents. And then, linisan natin ang area na to at saka yung sa banda room. And dito also. And tingnan natin kung anong matatapos natin ngayon because kalahating araw lang ang meron ako. May pupuntahan ako mamayang hapon. So, let's get started! Breakfast later. Later na ang breakfast. Oh, ayan o, andyan yung ni-rescue ko pa nung bumabagyo. Andyan pa rin sila. Hindi ko pa sila na itatanim. So, kailangan matapos na maglinis para makapag-tanim ng maayos. Kasi, mahirap magtanim kung ang dami mong nakikitang dumi. Sa terrarium bumibili ka ng moss. You want more moss? Papakita ko, libre lang ang moss dito sa amin. Tumutubo lang kung saan saan. Tingnan mo, tingnan mo. Oh, ha? The back of our wall is all moss. Anyway, gotta remove the moss because they're not supposed to be here. May epekto ng bagyo.
ugly satisfying. Yes. I mean, it's disgusting, but ugly to feel. Good morning. So this is now day 3. Yung lens ko malabo ata. I don't know. Day 3 of our balcony cleanup challenge. Challenge? Yeah, it's a challenge because it's a challenging task. Anyway, let me show you the mountain behind me. It's a good morning. The sun is out. Okay, yan o. It's 7 o'clock, no, 7:30 na ata. 7:30 in the morning and the sky is blue. And we are in this part of the balcony. And yesterday, I just moved the plants over here. That's my tripod. So I moved the plants over here and the others too. And then tinanggal ko na yung lumot dito kahapon. But hindi ko natapos dahil naubos ang energy ko. I just don't have a lot of energy yesterday. Pero may mga naiwan pa rin. So more or less konti na lang yun nandyan. Yung mga succulents doon medyo mabibigat. So ayusin ko pa yun. Pero ihuhuli ko na yung nandoon kasi ayusin ko muna tong area na to. And tatanggalin ko itong drum dito dahil wala naman ng ulan. So, wala nang masasahod na maraming tubig. So, alisin ko na yung isang drum, isa or dalawa, or isa. Papasok ko sa loob. And then, yung poop area ng dog doon, may poop doon. Linisan natin yan. And then, itong mga halaman na to, kailangan din nating i-move around para mag-create ng space dito. But these plants actually I want to change their pots. So unti-unti natin gagawin yan. But I hope they thrive. And then of course yung mga halaman doon, lilinisan pa rin natin yung shade na area doon sa loob. Kasi dyan din nilalagay ko yung mga anthuriums kasi may shade dyan. And yung anthuriums ayaw nila ng masyadong nai-istorbo. Ayaw din nila ng sobrang mainit na matinding sikat ng araw. Ganda nito. Marami na akong kailangang i-repot na plants. Gaya nito. Hindi ko pa to i-repot pero itong Purple Delight na to
Ang tigas na nung kahoy niya, tas ang konti nang natira. Tas yung mga kinat ko dito actually, hindi ko na alam kung nasaan. Namatayan ako ng hindi dumami yung purple delight ko noon pa. Pero matanda na yung purple delight na yan. Namatay lahat yung ano niya. Dahil sa sobrang matinding neglect. So, gaano man katibay at prolific ang iyong succulent, kung talagang matindi ang neglect, wala rin. And then ito, nilabas ko muna siya dahil ang putla na niya sa loob. Pero hindi ko siya nilagay sa direct sunlight. Dito lang, just enough para makakuha siya ng liwanag. And para bumalik yung kulay niya. But marami siyang nalagas na dahon nung bumabagyo kasi naging weak yung kapit niya sa stem, tapos nalalagas lang yung mga dahon. So anyway, isa-isayin natin yung halaman later on after natin maglinis. Ayan. There you go. Okay, so let's get started. Dito na naman sila, sunod ng sunod. Tapos mag-aaway-away. Kung ano yung ginagawa ko, nandun din sila. Anyway, have a good morning, everyone. Working yesterday because it started raining, so may kaunting tubig na nailagay dito, but I'm gonna move all the water over there and then clean this other drum and bring it inside, and then all the water that will be collected pag umulan halimbawa ulit, palabgay ko hindi uulan mamaya kasi umulan na kahapon, konti na lang ang ulan. So itong gagamitin ko na pang sahod ng ulan dito, tubig ulan. I'd like to collect all the rainwater that I can kasi konti na lang ang ulan and the dry season is coming. So, but ipapasok ko tong drum na to, pupunuin ko pa rin ng rainwater. So, every time na uulan, papasok ko yung tubig sa loob. Kukolect ko yung water, tapos papasok sa loob yung tubig, pambuhos ng CR or whatever. Okay, and then I don't know where to start, to be honest. So, but I want to clean up this area. Yung shelf na yan, lilinisan ko this area. Because ito yung parating ginagamit. And then, actually, yung mga sampayan namin na yan, gusto ko ring ayusin para maayos lang din tingnan. Yung kapag ka nagsasampay dito sa shade, hindi masyadong nakaharang yung mga damit sa door kasi dito lagi nagsasampay si mama malapit sa door, and sometimes nababangga ko yung mga sampay, ayoko yun. And then gusto ko rin maayos yung sampayan para hindi masyadong istorbo sa tao, sa hayop, sa halaman. But I don't know if I have enough strength to actually fix and magbuhol-buhol ng sampayan, matigas kasi yun. And basta, anyway, unahin na lang muna natin lahat ng eyesore, lahat ng dumi, lahat ng halaman. Because that's what I wanna do. Okay, so let's just get started. This is day 3. Day 2 yung kahapon, pero ang nagawa ko lang kahapon, binakbak ko yung mga lumot dito. But you know what? Ang dami kong naubos na pawis doon. Kasi medyo mainit ng morning and then umulan ng hapon. Tapos konti lang ang energy ko kahapon dahil napuyat ako. And basta konti lang ang energy ko that day. Okay, let's get started.
cat food. That's for the cat. Wait lang, kape muna. Kape na lang muna. Ay, kape. Alas 9 pa lang pero ang dami ng clouds. See? Blue sky kanina yan eh. Ngayon may clouds na. Mamaya fog na. Mamaya foggy na. Andito mo yung drum kasi ilagyan ko yan tubig ng may sabon. Gagamitin ko yan mamaya. And naglabas ako ng extension wire. Sinabit ko dyan. Sa sampayan, doon ko isasaksak itong panglinis natin ng machine. Dahil ang daming lumot sa ilalim ng pots na yan. Itong ilalim ng pots na to. Super daming lumot niyan. And yung lumot dito nabakbak na. Pero hindi ko kayang tanggalin lahat. Mga natira pa rin. Pero okay na yan. At least hindi na madulas pag umuulan. And in here, may mga lumot-lumot din. So, lalo na dun sa kabilang side. Pero hindi ko papakita sa inyo dahil sobrang dumi dun. Tapos, naisipan ng mga pusa ko na doon gawin ko beta yung area na yun. So, ayaw kong ipakita sa inyo yung maraming tae. Puro na lang tae ang laman ng channel na to. But yeah, doon punong-puno talaga ng lumot doon. May idea naman kayo kasi nakita nyo sa mga previous na videos noong basa ng ulan nung bumabagyo. Kapal ng lumot. So, lilinisan natin yan. At dahil dry na ngayon, umuulan ng konti pero ramdam mo yung sa air is dry na. Mararamdaman mo yun sa skin mo. As in, ang dry ng skin ko ngayon. Same with the air, it's dry. So, September, October, November, December, my favorite months of the year. It's cold and dry, and it's also when the succulents are coloring up really, really nicely. Inuubos ko lang tong kape ko. Pikit ng mag-o. Nakakahiya sa mga kapitbahay. May dumadaan. Mukha akong ewan. Anyway, yun ang gusto ko. Yun ang gusto ko sa balkon. But I look ridiculous here talking alone. Pero okay lang. Yun ang gusto ko dito sa balkon. Yung mga halaman na to kaya sinaran is because I want to cover some area for privacy. And then dito dito yung mga jade plant. Babalik ko sila dyan. Kasi anyway, maaraw naman na. Babalik ko yung jade plants either dyan or dito sa banda rito. But, you know what? Lalagay ko sila dito para matakpan sa area na to kasi dito ako palaging nakatambay. And I want a little bit of privacy. Like, kung ano yung mga pinagagagawa ko dito sa balkon. At least may privacy. Oops, nawala ulit yung araw. So, ayun. Makinig kayo ng mga boring kong kwento. Naubos ko lang yung minutes ng recording. Mamaya, wala na akong ma-record dahil sa kakadaldal. Anyway, we're having coffee. So, it's a relaxing day. Right? So, it's supposed to be relaxing. It is relaxing. Maybe we should have another segment in this channel. Like, coffee time. Coffee and chat. Right? Maybe. But I'm trying to cut down on caffeine. So, 1 caffeine a day. Bawasan na. Dati kasi halos maghapon ng nagkakape. I mean, dati ayoko ng kape. Dumating sa point na na-addict ako kasi well, masarap ang kape ng Benguet. Hanggang ngayon gusto ko pa rin pero gusto ko nang bawasan kasi
Na-realize ko, patapang na ng patapang yung kape ko. Palaban na ng palaban. Matapang na kaya kang ipaglaban. Hindi, actually, matapang na masyado ng lumalaban. Yan yung nangyayari sa kape ko. So, gusto ko nang bawasan. Maybe 1 coffee a day. Or 2. Yung isang sachet kasi ubusin ko. But, and I wanna make sure na yung mga kape ko sa umaga na lang. Maybe hanggang 3 o'clock ng hapon. Pag lumampasan ng alas 3, hindi na ako magkakape. Yan ang gusto kong gawin. Kasi kapag kagabi, gising na gising ako. So, yeah. Ngayon kasi okay na yung circadian rhythm ko. 7 a.m. Usually, gising na. And then dito sa terrace, yun na, pakalat-kalat yung mga gamit dito. Puro amag and all. And yung sala din na laging nagkakalat yung mga aso dyan. Tsaka pusa. Naglalaro siya. Na-mess up na yung mga sofa. So, gusto ko rin ayusin yun. And gusto ko rin i-repaint yung sala. Kasi old na yung paint and marami ng stain. So, gusto ko lang maayos tignan kahit konti. I mean, itong bahay, hindi naman ganun ka-aesthetically pleasing kagaya ng mga bahay na mayayaman. Pero, we're gonna do with what we have and try to fix it and try to clean it up. Mahalaga sa akin, malinis. Mas gusto ko ng ganito, simple lang. Dito sa balkon, ang ganda dito. Ito ang paborito kong tambayan. And medyo maluwang tong balkon namin dahil yung imbes na in-extend, sinagad ni Papa yung bahay dun sa property. So, bahay, tas kalsada na agad. So, wala. In short, yung maliit na bakuran na strip ng bakuran kumpara sa design niya long time ago, naging ganito. Pinaluwag niya yung balkon. Actually, papakita ko sa inyo. So, ito. The reason why yung floor, kung mapapansin nyo, parang may hati ng konti. Kasi yung balkon hanggang dito lang dapat. But then, since may poste dito, ayan, nilagyan niya ng poste dyan kasi property pa rin naman niya. And then, pinaluwag niya. So, imbes na hanggang dito lang sana yung balkon, umabot hanggang doon. So, may extra space. That's why, ang luwag ng balkon na to and ang haba niya kasi yung buong length ng buong bahay namin na-occupy lahat. Which is great kasi ito na yung pinaka-outdoor ko kasi dito ako naka-stay sa second floor. Sa baba, may hagdan dyan. Diyan sa baba sila mama. Dahil hindi na sila makaakyat. I mean, napapagod na sila akyat baba ng hagdan. So, doon na sila nag-stay sa baba. Dati for rent yun. And, since yung mga kapatid ko, yung sister ko nag-abroad, tas si Mark naman lumipat siya doon sa taas. So, may taas pa tong bahay namin, taas. May sarili na rin silang space doon. So, in short, kami lang ng tito ko nandito sa second floor, sa balkon. So, ito yung parang mine-maintain ko. Wait, haba ng kwento. Naging story time. Alam mo kung since story time na rin lang to, ikwento ko na kung bakit ako nag-umpisa mag-succulents. Mag-alaga ng succulent plants. Dati, may mga tanim ako dyan. Naging impromptu na story time. This is not what I planned. This is day 3 of cleaning up the video. But anyway, anything goes. So, ito, dati, ang gusto ko talagang itanim nung pandemic was edible plants. Yung mga pagkain na halaman. Like, yung mga pangkusina, celery, onions, yung mga laging ginagamit. Onion leeks. And especially kamatis. And natuwa ko kasi ang bilis tumubo ng kamatis. Nilagay ko lang muna yung mga basura dyan. Ayusin ko yan namin. Natuwa ako dahil ang daling tumubo ng kamatis, pero ang dali rin mamatay kasi wala lang, pag tumubo, papabayaan dun sa paso hanggang ang dami-dami nila dun, siksikan, tapos mamamatay. And then, sometimes, kapag inaayos din naman, bumubunga siya. So, natuwa ako nung last time, ang daming bunga ng kamatis. Anyway, so edible plants yung talagang gusto kong itanim. Simula pa ng pandemic. And then, one time, may nagbigay kay mama ng
isang paso na strawberry, barkada niya. And yung paso na yun na strawberry, natuwa ako dahil nag-produce siya ng isa-dalawang bunga. Tapos, nung nag-mature yung strawberry plant, nag-produce siya ng runners. And hindi ko alam na runners ang tawag doon. Pero yung mga maliliit na babies. Tapos, so ito yung paso ng strawberry. Nag-produce siya ng runners na ganyan, maliliit na baby. Parang sa spider plant. Tapos, yung runners na yun, brand new baby plant. So, ayun, nakakatawa naman. First time kong malaman kung paano ang growth ng strawberry. Wala talaga akong hilig sa halaman ever since. Walang hilig. Like, gusto ko lang sila. Gusto ko yung bulaklak. Gusto ko yung roses. Gusto ko kapag ang dami nila tapos ang gaganda. Pero yung mag-alaga, wala akong alam. Like, totally wala talaga akong alam. And so, anyway. So, tumubo itong strawberry. Natuwa ako. Nilipat ko yung mga baby plants sa paso. And then, cloudy. So, nilipat ko yung baby plants doon sa maliliit na ibang paso. Mga paso-paso lang na mga lata or pinag-inuman ng mga plastic cups. Ganun. So, nilipat ko lang sila doon. And then, lumaki na lumaki. Tapos, dumami. Kain ka na. Cat food ang kinakain ni Kim. Kumakain siya ng cat food. Naagawan niya yung kuting. Ay, kanin, sabaw. Oo, mamaya. Gumagana pa yan eh. Papalitan ko yung patungan niya kasi nalalaglag. Ayun. So, where were we? The strawberries. Dumami siya and then, hanggang sa dumami dahil natuwa na ako maghala-halaman. Sabi ko, uy, ang bilis tumubo ng strawberry. Tapos gusto niya rin ng dilig, ulan, etc. So, napuno yan. Nilagyan ko. Tapos nagpagawa ako kay Papa ng raised bed. Uy, wow. Kasi YouTube na ako. Ang daming halaman. And then, may raised beds ako dyan noon. Yung buong strip na yan. Kasi dyan yung naaarawan. Dyan din yung hindi masyadong napapagsampayan. Anyway, andyan. Ang dami kong strawberry dyan. Papakita ko sa video. Hanapin ko yung video. And so, napuno na strawberries dyan. At yan, dami kong strawberry. And then yung soil, kinukuha ko dun sa kabilang bakod. Humingi ako dun sa kapitbahay. Property kasi ng kapitbahay namin yan. And ang daming tumutubo na damo. Ang healthy ng mga damo dyan. Ang daming bees kapag tumutubo sila. Anyway, so humingi ako ng mga lupa dyan. Yun yung ginamit ko para sa strawberry and ang healthy ng tubo nila. But the thing is, ang mangyayari pala kapag yung ginamit mong soil regular soil, yung soil lang na yan, ang lulusog ng bunga ng strawberry, ang lulusog ng mga uod. So, ang nangyari, namunga yung strawberry. Maliliit lang yung bunga niya. Hindi ko alam kung anong variety yun. Anyway, regalo lang kay mama yun. So, maliliit yung bunga niya, pero ang dami, tas ang tamis. Pero, busog na busog yung mga uod. Hindi ako gumagamit ng kung ano-ano dahil wala naman akong alam kapag halaman. Natuwa lang ako na tumubo sila. Yun nga lang, ang nangyari is ang dami palang peste. Hindi naman peste. Okay lang. Okay lang sa kanila. So anyway, yung strawberries, nakikipag-unahan ako sa kanila na nakunin yung mga bunga. So, sa dami ng halaman na yon, sa dami ng strawberry plants na yon, nakaka-harvest ako ng 1 or 2 bowls ng maliliit na strawberry. So, goods na yun, di ba? But then, pagka nahihinog naman sila, nakikipag-unahan talaga akong kumuha sa mga uod. So, ginagawan ko ng paraan para hindi nila maabot
yung strawberry, tinataas ko yung bunga or whatever. And then, ayun. And then, dumating sa point na tinamad na ako na magparami ng strawberry dahil ang dami na nila. So, binalik ko sila sa malilit na paso. Kasi yung chinalas ko. Uy, Candy, saan ba yung chinalas ko? So, dumami yung strawberries. Ala, ang haba na yung kwento. And tinamad na ako. Anyway, so paano nga ba ako nagkahilig sa succulents? Noong time na yon, dahil mahilig na ako, unti-unti na ako nahihilig maghalaman. Noong time na yon, nung pandemic, yung friends ko sabi nila, uy, tara, labas tayo. Medyo pwede nang lumabas nun 2020 na ata or 2021. Sabi niya, uy, labas tayo, maghanap tayo ng halaman. Kasi nung time na yun, ang daming plantita, di ba? So, tara, untiin tayo ng halaman, bili tayo ng succulent, sabi nila. Tapos, hindi ako interesado kasi ang gusto kong itanim, edibles. Eh, sila nahihilig na rin pala magtanim. So, yung iba, ang gusto nilang tanim, house plants, tropical plants, yung mga monstera, mga halaman ng yayamanin. Where were we? So, plants. Pero anyway, sabi ko, sige, sama na ako. Pero kasi yung friend ko na yun, meron naman silang garden na ang tanim is strawberries. So, iniisip ko baka makahanap ako ng magandang variety na strawberry, yung mas malalaki. Dahil yung aking maliliit. So, okay, sumama ako. Turns out, at the end, wala palang strawberries nung time na yun. Hindi rin namin napuntahan yung kapitbahay nila. Pero napunta kami dun sa isa niyang pinsan na nagbebenta naman ng succulents. Parang ginatrade niya na rin yung paninda niya nun. Ay, hindi. Maliliit pa yun baby succulents niya. So anyway, I ended up buying 400 pesos worth of succulents. And murang-mura yun noon kasi 20 pesos. Ang succulent nung panahon na yun, panahon ng pandemic. So, bumili na rin ako for the sake dahil para lang may mabili rin ako dahil sumama ako sa kanila eh. So, I wasn't really interested back then. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng succulent noon. I mean, nakikita ko lang na may mga halaman na weird looking kasi ang kakapal ng dahon. Pero, naalala ko pa nung bata ako, meron yung halaman na nakasabit nung border kami noon, nakatira kami dun sa bata pa ako noon, around less than 5 years old. Meron halaman na lagi kong pinipisil. Lagi kong pinipiga kasi ang kapal ng dahon, tapos yung tubig niya lumalabas. So I think yata yun. Ngayon ko lang na-realize na pala yun, donkey tail. Lagi kong binabawasan yung donkey tail nila. Tapos meron pa yung isa lagi ko rin pinipiga. Tapos lumalabas yung dahon-dahon niya, yung tubig-tubig niya dun sa pula sa dahon. Ang ganda niya. Ano nga bang halaman niya? Tapos ginagano ko natin ko. Parang string of turtle siguro na, I don't know, whatever. Anyway, flat siya Tapos ginagano ko. Ay, hindi. Ano yun? Vine yun. Alam ko na kung ano yun. Hindi ko maalala yung pangalan ngayon, pero alam ko. String of vine yun na maliliit. Naalala ko na kung ano. Anyway, so yun. Ngayon ko lang naaalala as I'm talking. Ginaganon ko yung dahon niya. Tapos together with yung donkey's tail, ginaganon ko. Anyway, so wala akong alam sa succulents ever since. Basta ang alam ko lang cactus. Na-distract na naman ako. What are these insects? Ang lalaki I mean, I've been seeing this lately in under woods and yung mga moist na area. So, ganito lang yung mga nakikita ko last time, itong maliliit na to. And ganyan pala sila pag lumaki. I don't know. Is it the same insect? I've been seeing them during this after rainy season. So anyway, na-distract lang ako. But, naputol yata yung kwento ko kanina. Tutuloy ko na mamaya kasi tinutuloy ko na yung ginagawa ko.
Na-distract lang ako sa ano. Ah, shit. Na-distract lang ako sa insects and biglang tumayo, nakakahilo. Anyway, alright. Hey, blind girl. This cat is blind. Oh. Hello, you. She's not blind. Nakakaaninag siya, pero she's a spoiled girl that I found when she was a baby. I found her, I picked her up, and now she's the sweetest thing. But she's feisty, you know. She's blind, but she's feisty. Maybe that's why she survived. Okay. Story about her, maybe in another video. Alright, let's continue what we're doing. So, itong area na to ng balcony. Napuno ng lumo. So, these are the jade plants. And this is what has become of my pot now. Tinanggal ko yung mga echeveria dyan to save them from rotting during the typhoons. And then this one luckily survived. So I'm gonna rework that pot. And that will be a future project. But for now, let me just clean this up. And fix everything sa balcony before I can continue doing the projects. Since it's September, it's a really good time to do a lot of projects. Excellent projects, that is. But first, linis muna. Typhoon aftermath. Uy, ang ganda na nito. Nakalimutan ko na nandito pala to. Oh, wow. Look at her. Look at them. Right. Ayan. Ang ganda nila. Ayan. May buhay pa ba dito sa ilalim? Oh, buhay pa yung string of hearts. Patay na tong ano. Variegated Mickey at hindi, ayun yung sun cup. Buhay pa yun. That stuff has nails. And then ghost plant, buhay pa. Buhay pa ang Mexican hat plant. Buhay pa ang alam ko pangalan nito eh, kalimutan ko, pero may buhay na baby. Okay, and then anyway, gawin na nga natin ang konting tour. So, ito mga to, nginuyang-nguya na ng uod, pero buhay pa naman. Mexican houseplant or mother thousands. Putay na ito. Tigoks na, buhay pa. Thriving. Clavatum sedum. Neon breaker. Pink curls, blue curls. I don't know. Nabuhay ang prolifica. Yehey. Prolifica ba to? Oo, prolifica to. Or, yeah, it is prolifica. Dead. Buhay pa ang aking key lime pie. Ano ba to? Nevada? Avoidis Nevada? I don't know. Ano to? Black rose? Uy, buhay pa ang fairy washboard. Fairy washboard. Buhay pa ang mini snake plant. Ito, ano, buhay pa ta? Wala nang buhay dyan. Okay. Alright. And ito. Uy, buhay pa ang mga string of hearts.
Portulaca gallicea ay orange, Portulaca gallicea ay, no. Portulaca something, yellow. And buhay pa tong mga to. Ano ba to? Hindi ko alam kung ano to. Ellen, cheesecake, Ellen. Francesco Baldi, Darly Sunshine, Ghost Tea, Ghost Plant. And then, hiningi ko sa kapitbahay. And then, Vietnam Rose. May ano dito, pendants and stuff. Anyway, ayusin natin yan later. Okay. Yada yada yada. Sometimes nahiya ako dahil anxiety. You see, I got neighbors here and then they see me filming and talking, whatever. Lobat na, so I'll just clean this up and I'll talk to you later. Who needs workout when you got heavy pots? This is workout. Who needs to go to the gym for a weightlifting class? Worms candy. Nutsuckers, worms. He's got ghost plant. No. Quarter to 1 na ng hapon at nagsisimula ng umulan. And wala pa akong nagagawa kasi umupo ako ng saglit dahil nasobrahan yata tayo sa kape. Anyway, tapusin na natin to. I don't know, nasobrahan yata sa kape and palpitate and medyo kada yuko ko and kada tayo nahilo ako. So, magpahinga tayo konti. At tapusin na natin to. Cute ni grandma sa kabila. Palagi siya dyan. Tatanim-tanim siya dyan. May pa-music siya. Kakatawa siya. Tatanim-tanim siya sa kabila.
gonna do is walisan ko muna dito and then pagtutuyuin, tas bukas lilinisan ko na siya ng mas maigi. Alisin ko lang yung mga itong green and then puhugasan ko para pumuti ulit yung semento tsaka itong walls and then babalik ko na yung mga halaman dito. Maglalagay ng rack para sa plants kasi gusto rin ng succulents itong area na to. East facing kasi itong area na to. So dito sa against the wall, maganda yung tubo ng plants. Dito naman is the rain or shine and then my wall. So medyo etiolated yung plants dito. So ang maganda ilagay dito sa area na to is mga Haworthia maybe and or burrito. Yung mga shade-liking plants perhaps. And then, kasi kapag kahapon na, andun na yung araw. So, naharangan na dito. So, wala ng araw sa area na to pagka tanghali hanggang hapon. Pag morning, wala ring araw dito. Dahil may wall. So, itong area na to, ang naaarawan every morning only. Sa kabila. So, yun. Ang microclimate dito ay ganun. So, ayusin natin tong area na to at ilalagay natin yung mga appropriate na plants para dito. Habang nakikinig ng music ni Grandma. Kakatuwa si Grandma. I don't know if you can hear Grandma. Ayoko siyang i-camera dahil ayoko maging stalker. Pero nakakatuwa talaga siya. Kumakanta siya. I can hear the rain from afar. Malakas na yung ulan doon. Papunta dito. Ayan na, parating na. Parating na yung ulan. And it's here. So, what's gonna happen is that
Mahirap tanggalin yung lumot. So, madulas kasi yan. So, gusto natin i-maintain na konti yung area na to. And for now, ang gagawin ko, although pwede kong sementohin, patungan para maging pantay yung semento. But, not gonna do that. So, lilinisan lang muna natin. Tanggalin ang lumot. For now, patutuyuin ko muna. Walis muna. Patutuyuin. And then, pagka natapos na ako dun sa kabila, dito i-spray ko ng pressure spray. Kasi mas malakas magtanggal yun ng lumot. Pag walis-walis lang, hindi siya natatanggal. At saka ang dulas. Ang hirap pagka madulas dito. So ngayon, walis-walis muna and then patuyuin natin hanggang bukas. Three o'clock in the afternoon, 2:45 to be exact. So yeah, don't drink coffee on an empty stomach. Ako lang naman yun. So, don't drink coffee in the morning on an empty stomach, lalo na kung matapang yung kape. That's the reason why I'm trying to cut back on coffee. Kasi parang nagpapalpitate yata ako maghapon, kaya na hirap akong gumawa ng tasks. Like, konting yuko, konting buhat lang. Nahihilo-hilo na. So yeah, anyway, 3:00 na ng hapon and kakatapos ng ulan. Ganda na ulit ng sky. And tuloy na natin yung ginagawa natin. Siyempre, hindi ko natapos dahil wala tayo sa kondisyon. But anyway, let's continue doing it because okay na. Yung pala empty stomach. Kumain na ako. Alright, so yung jade, gusto ko siyang ilagay dito for privacy, but yeah, ilalagay ko dyan for privacy. Gamitin ko tong space na to dahil September, October, November, December is a great time to be at the balcony. And so the good thing is, malaki na yung aso, so I don't need to worry about her chewing the leaves anymore because malaki na siya. Spray. Sige, ihiyan mo lahat dyan. Saway. Ito ang pinakamakulit. Bata pa siya and alpha na siya. So, that's the reason why. Okay. Anyway. Ang ganda ng sky. Kita niyo ba? Hindi. Anyway, hindi niyo makikita. So, now that the jade is here, space yan ni Doggy. Kaya dyan siya.
Putasan natin ito. Walang gumagamit na. Asan ang martilyo mo, Iha? Andun yung pataas. Ay. Tigas pala. Matigas pala. Asan ang martilyo mo, Iha? Andun sa taas. Nope. I can't. No. It won't. Okay. Oh, the mess. Okay, marami pa rin gagawin. Alright, so the thing is, hindi natin kayang tapusin lahat ngayon. So, tutuloy natin bukas. At ang gagawin natin is lalabhan, lilinisan, huhugasan natin yung mga old na pots. Iipunin ko lahat ng mga soil na old. Kasi yung mga kasi may mga pots na may soil na wala nang halaman, bulok na. So ipunin natin lahat 'yon. Including this na bulok na ito. Ano ba ito? Andrew's Choice Blue Surprise. Yeah, Echeverria Blue Surprise na binili ko noong February 25, 2025 ng 25 pesos. 25 pesos. Isa pala ito sa mga mamahalin ko nga naman. Mahal na yung 25 sa akin kasi mura yung mga pinagbibilan ko. Anyway, so lahat ng mga rotten na plants, yung mga soil nila, iipunin ko, and mostly ng soil is magkakahalo na organic garden soil and yung soil na galing sa Sambales na parang clay-ish kapag nabasa. So that's not good for the succulents. And hinaluan ko pa ng pumice. So, ang nangyari is nag-clump ng todo. Nireject na mga roots ng succulents. So, yeah, nag-rot yung mga halaman. Anyway, so ipunin ko lahat ng soil na yon. Tapos, pagtutuloyin ko yung soil, pero hindi yun mangyayari lahat bukas dahil mahirap gawin natin bukas. But more or less, yun ang next na plan. Patutuyuin yung soil and then isi-sieve ko yung pumice dahil gusto kong i-retrieve yung mga pumice or pumice and ihahalo ko sa new potting mix soil na mas lighter, fluffier, better for the succulents. Yeah, pero Saturday bukas naglakad ako, so malamang hindi ko rin matatapos lahat yun sa isang araw. Maybe half a day, but more or less little by little, ganun ang ginagawa natin. Kasi hindi talaga natin kayang tapusin lahat. Like, for example, yun, tapos mahilo-hilo pa tayo. But at least may na-accomplish naman, nalinisan natin yung area na yun. Yun, dun sa dulo ng tapos yung area doon. Nalinisan natin yun, and dun natin ilalagay yung ibang succulents. Dun ko rin ilalagay yung anthuriums dahil wala naman na masyadong ulan, so okay lang yung anthuriums doon, although masusunog yung mga dahon nila dahil doon, mainit doon. So, uy, may rainbow. May rainbow. Hindi nyo makita, hindi yan nakita sa camera. Anyway, there actually is a rainbow. Double rainbow na super nice. Ayan o. Kita nyo?
Ayaw mag-focus. Is it gonna focus? Oh, yan. Unti-unti nyo lang naaninag yung rainbow. Anyway, so habang tinitingnan nyo yung rainbow, ang ganda kasi ng weather na ngayon, kakatapos ng ulan. Dito naman sa west, sa east yan eh. Ito naman sa west, pasikat palubog pa lang yung araw. And 4:30 p.m. so medyo maliwanag pa. But the sky is so nice. Yan, balik tayo sa rainbow. So yun, bukas, more or less, yun ang task natin. Nasaan na yung rainbow? Yun. More or less, yun ang task natin tomorrow. And that's it for today. This has been day 3, day 2 and 3. So this is day 3 of the balcony clean up. So far, yung mga paso over there, yung mga paso ng mga random plants doon, yan ang ihuhuli ko na lang. Kasi unahin ko muna yung succulents dahil talagang kailangan ng unahin yung succulents. Ang dami ko pang hindi na ipaso, and yung mga ibang nasa paso, hindi na maganda yung mga tubo nila. May mga magugulong tignan, mga dahon, mga leaf propagations, and medyo umuulan-ulan pa, so kung nababasa-basa sila sa ulan, tapos maarawan, tapos maulanan, hindi pa rin yun okay. Gaya nito. Nung isang araw, okay pa to eh. Ay, nagpo-focus ba? Anyway, so kagaya ng halaman na to, nung isang araw, okay pa to eh. Ngayon, nagbubulok na siya dahil nasa soil siya na hindi actually. Maganda tong soil na to, kaya lang. Yun nga, dahil na-deform yung pagkakaano nila sa lupa, yung mga dahon nila nandun sa soil. So, yung mga ganon. So, kailangan immediately mai-ripat na natin sila. At dahil nga medyo moist pa at saka medyo maulan pa ng konti, super dami pa rin ng slugs. Gaya ng mumumunga dito sa halaman na to. And sobrang dami ng slugs and snails. Ninunguya nila yung mga dahon, kaya pumapangit yung mga succulent natin. So yun yung dahilan, kaya isa rin na dahilan kaya gusto kong ilagay lahat ng succulents dito lang sa isang area. Tapos yung other plants, yung mga tropicals, mga plants na iba, dun sila sa may naaarawan. Para pagka nag-dry season na, get rid na yung slugs, and mapapalitan yung mga soil, and marirefresh yung ecosystem ng mga succulents para mag-thrive sila. Dahil ayaw nila ng punong-puno ng moisture. But the thing is, yung mga halaman din dito sa rack na to, actually kailangan ko na rin sila alisin agad dito. Kasi ito yung mga halaman na kailangan kong i-ripat na and ayusin. And sila yung mga hindi masyadong maayos. Gaya niyan. Tumbayan. Natanggal yan sa pasok niya dati. Yun. Pinatong ko lang doon. Actually, nagkabali-baliktad yung lupa yung string of hearts na yan. So, kailangan. Pero natabunan na yung ibang dahon yan. So, malamang patay. Anyway, so, yung mga plants dito, ito yung mga immediately kailangan na rin maipasok. Pero unahin natin yung mga walang pasok. Yung succulents lang. Pag plants, sinabi ko succulents agad yun. Kasi yung mga ibang plants ko, hindi yan succulents. So, ayun. Gaya nito, yung mga nandito, nabasa ng ulan. Gusto naman nila, pero kailangan ko silang alisin sa rack na ito agad. Kasi gusto kong matuyo yung soil nila kasi i-ripat ko sila. And ayoko mag-ripat na
basa yung soil. Gusto kong tanggalin muna sila sa dry na soil. Ay, gusto ko dry muna yung soil bago ko sila tanggalin sa pots nila. Para hindi masyadong nakasasakal yung roots. Hindi nakadikit yung soil sa roots. So, ayun. Maybe pagpapalitin ko sila, maybe yung mga nandito sa taas, mga bagong pot na halaman. Nakita nyo sa nakaraan na video, yan yung bagong bili. Papaulanan ko na yan dahil ilang days na rin naman na silang naitanim na ganyan. So, pwede ko nang paulanan yan para madiligan na sila and diyan ko naman ililipat yung mga kailangang matuyo. So, that's the plan. But of course, hindi natin matatapos lahat yun agad bukas. Ang priority natin bukas, yung mga halaman doon na walang paso. And malinisan yung mga paso. Yun yung priority. Okay. So, until then, this has been the 3rd day of the succulent, yung bag na yan, mga plastic yan. This has been Risa, and I'll see you next time. Have a good day. Something interesting. So, there's a reflection here coming from a light. This is actually the west. The sun is already here. It is 6 o'clock in the evening. And there's another reflection coming from here. The house. So, may bahay doon na nagre-reflect sa sunset dito. And yung reflection na yun, ang lakas ng reflection niya. Nandito sa bahay. And ang lakas lang talaga. Hindi lang kita masyado sa camera pero anyway, over there, over there, behind that kawayan yun kawayan yun. So behind that kawayan na malaking puno ng kawayan ay ang rainbow. And may isa na namang rainbow doon. Manipis lang, di kita sa camera. But yan. So, ang lakas ng reflection dito. Wala lang. Kapag nasa terrace ka kasi at nakaupo. Yan. Yan lang. Although, eyesore dahil marami ng bubong. Pero nung unang panahon, nung bata pa ako, wala pa yung mga bubong-bubong na yan na matataas. Kitang-kita ko yung bundok na yan. And sa baba, noong bundok na yun, ngayon ay tawag na dyan is Santa Lucia. And then, way over there, may crane na dalawa. So, they're buildings again. And naging golf course na yun sa Santa Lucia na yun. Hindi nyo nakakita dahil maraming nakaharap. And then, over there, electric fan ng Baguio. Santa Tomas. Sabi nila electric fan daw yan ng Baguio. Kaya malamig sa Baguio. Dahil sa dalawang electric fan na yan. Which is, joke lang. Pero yan yung Mount Kabuyang or Mount Santa Tomas. And rainbow. So yun ang view sa aking balcony, sa aming balcony. And kahit na medyo crowded na dito sa lugar namin sa Irisan. So 40 years na rin kami nakatira dito So crowded na ang area na to. Pero masarap pa rin tumira dito. So ayan. Okay, kumukulo na yung tubig. Panligo. May natira pa sa kape ko pero hindi ko nakakapihin. Or kakapihin ko rin. Kasi hindi naman na masyadong matapang yun. Kaya pwede rin kapihin ko later after ko maligo. And then, dito lang muna tayo sa terrace hanggang dumilim.
And I'll see you again next time. Wala na yung rainbow, wala na rin yung reflection, bumaba na yung araw. Padilim na. Ayan. Bukas hugasan natin yung mga pasok dyan. And then, pag wala ng ulan, alisin ko na yung drum dyan. Para lumuwag dito. Ayan. Nilipat ko muna yung drum dyan kasi mas malapit yan sa saksakan sa loob. Dyan ko ilalagay yung pang linis bukas na pressure spray. Dahil gusto kong sprayan dito dahil punong-puno ng lumot doon. That's what we're gonna do bukas. I don't know kung maharap ko bukas or baka sa Sunday na. Or bukas. Half day lang ang cleaning bukas. Naglalaba pa ako bukas. So, jealous girl. Shh, Kelly. Sit. Sit ka. Sit. Selosa ka? Selosa ka? Gusto mo ikaw lang ang pet ko? Gusto mo ikaw lang pinipet? Teka, may kinukuha ako sa leg mo. Oh. Jealous girl. Teka, may kuto ka nga eh. Hindi ko makuha eh. Nawala tuloy.